Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Laila de Lima, pinabubuksan po ang bank account ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi, hindi ko po maintindihan kung ano po na pag-iisipan nito ni Laila de Lima. Teka lang. Sa Ontiveros, tila pinupurso naman po yung makaugnay. Sa pera naman po sila ngayon. Halatang-halata po na yung punteriya nila ngayon, yung pera po ng Kingdom, no? O ni Pastor Kibuloy. Kasi, live ba siya? Ano magagawa natin? Napa, napa, talagang ito pagla-live ko. Sige, manood na lang po kayo dun. Basta ako po, tsaka nyo na lang ako panoorin pagkatapos na. Hindi ko naman alam na meron ngayon eh. Okay, nagikan. Alangan namang itigil po natin to. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si Tiberos naman, ang pinupurso naman po ngayon, ito pong, yun pong money laundering, no? Yung mga tinatawag nating pangingikil daw, no? Sa mga miyembro ng KOJC. Kaya talaga totoo po 'yun, no, yung pinalutang muna ni Trillanes. Etong mga dilawan may sariling lakad eh, no? Mukhang pinapunteriya sa kanila yung pera. Hindi po natin alam kung bakit, anong mahihita nila. Kung pupunteriyahin nila yung pera, hindi naman sa kanila mapupunta yan. Siguro economic gain na rin. Political gain din nila 'yon, no, na makakaganda rin sa kanilang pagporma sa politika. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pwede naman po niyong magtanong mamaya kung ano po yung mga nais niyo pong wala po hindi ko po alam eh. Pasensya na po kayo kung napasabay, no? Bago na naman. Ito po, pag-uusapan po na habol na lang po ako dun sa Gikan ng Masa. Kung kayo po ay manonood na po ng Gikan ng Masa, wala tayong magagawa. Hindi po natin alam eh na meron pong naka-schedule ngayon. Okay. Yan pong pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, lumabas po ngayong araw na to, bumaha po ngayon dito sa social media sa mga sinabi po ni Laila de Lima. Bago ilipat sa Damis, de Lima 6 opening of Kibuloy's bank account. Yung sinasabi po nila, nililipat na po, no? Particular kay Rodrigo Duterte, siya na po may control ngayon. Unang-una, naunahan po sila. Siguro pinoporma pa lang nila, natunugan na, no? Nung sinasalang na po ni Ontiveros yung mga pangingikil, palalabasin po nila na yung pera ng Kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Ganun lang po nila ipoporma yan. Pwede na pabuksan na yan kung illegal yan. At yan, tignan nyo po hindi po illegal na galing sa dito sa Pilipinas. Lagi po nilang kinokonekta illegal na galing sa ibang bansa. Sa mga OFW, kinikikilan. Para po, ang mapunteriya po nila, yung pinapasok na illegal na pera. Pumapasok sa bank account, pumapasok sa pera. Parang ganun yan, no? Kinakailangan angguluhan nila. Hindi po pwedeng dito lang sa bansa natin, no? Kinakailangan magmula po siya sa ibang bansa para po pumasok doon sa anti-money laundering law, no? O anti-money laundering act. At pag naisampa po nila yan, siyempre, pwede na po nilang i-freeze, pwede po nilang kumpiskahin yung ari-arian kasi nagmula sa illegal eh. Yan yung nakikita natin. Yan yung nakikita natin na posible kung bakit nila ngayon pinupurso. Dalawa po yung nakikita ko, no? Pinupurso nila yan
para talagang mawalan na po ng pondo. Naniniwala kasi siyempre 'di ba? Lahat ng oligarko kontrolado nila, 'di ba? Ang tinitignan nila ngayon, kahit kontrolado nila, makakapangampanya pa rin si Sara Duterte pagdating sa 2028 kasi dahil kay Apollo Kibuloy. Iniisip ng mga yan dahil may pera, no? Kaya tirahin na natin. Tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy, pati yung pera niya para talagang drug na drug. Wala nang ang kaisa-isang network na susuporta sa mga Duterte, wala na. Yung perang pwedeng ipansuporta sa presidency ng mga Duterte, wala na, di ba? Kaya kaya ang problema nga lang po ng mga to, masyado silang obvious. Obvious na obvious po yung ginagawa nila eh. At yung pagiging obvious nila, naunahan na po sila ng taktika ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte. No? Kaya sabi ko sa inyo, susi yun eh. Napakaganda. Kahit ako, hindi ko naiisip yun eh. Kahit ako, ang pinagtutunan lang kasi natin ng pansin, mahuhuli ba o hindi si Kibuloy. Pero never po natin pinagtuunan ng pansin, teka muna. Pucha, yung pera nga pala ng Kingdom, yung pera nga pala ni Kibuloy, baka targetin din ng pagkukumpiska. Naalala ko lang yung kay Tebes, di ba? Ginawa po nila yung kay Tebes na na-freeze lahat ng asset, etc. Okay, baka ganun yung gawin. Kaya po napakaganda, best move talaga yung kay Duterte na ibinigay kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung pahayag ngayon. Ni Bulaklak, ni Gate, hindi po pwedeng hindi malaman ni Pangulong Duterte. No? Yan yung mga pahayag ngayon ng mula kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Kung iba po ang pinagbigyan nun, halimbawa yung mga second in command ng hindi ko po alam kung sino po yung pangalawang pinuno ng Kingdom, di ba? Baka wala pong background sa batas. Dahil siyempre religious yan pwede po silang magimikan. Pero kung si Pangulong Duterte na po, sabi nga sa inyo bago pa kayo makaporma, naisip na ni Pangulong Duterte yung mga way para paikutin kayo. Kaya hindi nakaporma yung mga kaso-kaso nila Franz Castro, di ba? Rally-rally pa tayo ron, pero wala po talaga. Okay. Eto pa po, isa pa. Ayun nga, no, malinaw na ngayon na talagang yung alliance, yung ang ginawang ka-unit team talaga, ang tinuluyan ng ka-unit team, itong mga Dilawan at hindi yung mga Duterte. Marami po ako naririnig, no, yung kawalan ng utang na loob. Importante po sa mga Pilipino yun yung utang na loob. Ngayon, ang naririnig mo na, hindi naman si Sara Duterte nagpanalo. Wala palang silbi si Sara Duterte. Bakit nyo niligawan na niligawan? Wala palang silbi yung mga Duterte sa panahon ng 2022 election ni BBM. Bakit nag-aksaya pa kayo na pumunta sa Davao? Yeah? Bakit nag-aksaya pa kayo na manikluhod para ligawan si Sara Duterte na tumakbo na Vice President? Kung talagang walang silbi si Sara Duterte. Pero malalaman naman natin yan. Huwag kayo mainip. Malalaman naman natin yan. Ngayon pa lang nga, binubugbog nyo na si Sara Duterte. Walang epekto no? Sayang. Sayang yung mga vlogger nyo na mayat-maya. Dalawa po ang binabanata ng mga vlogger ng ng mga BBM vlogger. Yung mga malalaking channel, ang binabanatan po nila si Sara Duterte at ang mga Duterte kasama na yung mga kalyado, SMNI, Kibuloy. Yung maliliit, si Bado. Nakakatawa man.
Si Mang Kanor Badong daw. Madali lang naman po sagutin niya. Si Mang Kanor may video yan kaya Mang Kanor. Hanapan niyo lang po ng video ko, wala po mapapakita. Bobo ba? Bobo pala, ba't hindi niyo mapatalsik? Bobo daw si Sara at walang silbi. Kung bobo si Sara, at walang silbi, bakit hindi niyo mapatalsik? Bobo pala. Gigil na kayo patalsikin. Di ba? Bakit? Ganun katalino si Sara. Wala pang ginagawa. Hindi pa nagmamaktol na tirahin kayo. Hindi pa tinitira si BBM. Yan ang babobo. Hindi nyo nga matanggal sa pwesto. Opo, dalawa lang po. Yung malalaking vlogger, Duterte. Yung maliliit na si Mang Kanor Badong. Mga bugok nga, kaya hindi sila lumalaki. Sabi ng mga viewer nga nila, sino ba yung Badong na? Hindi pa nga ako kilala ng viewer nila, binabanata na. Mga bobo. Okay. Balik po tayo rito. Bakit po ito napakamali? No? Una, Dilima at saka Ontiveros. Ipapaalala ko lang sa inyo, hindi government official si Pastor Kibuloy. Naintindihan niyo ba? Hindi po siya subject, no, sa mga katulad natin na mga government official in the first place. Kaya nila dinadala sa AMLA dahil hindi nila pwedeng dalhin dito sa batas ng mga gobyerno. Taga-gobyerno ba si Kibuloy? Anong karapatan ninyong pabuksan yung kanyang wala namang kaso na nagwawarat na buksan yung kanyang mga si Dilima isa pa pala. Baka masama ang gising ni Dilima na pagkamalan niya senador pa siya. Dilima, hindi ka nanalo. Real talk lang kita. Baka akala mo senador ka eh. Hindi ka nanalo. Dito nga ako believe, no? Hindi na nanalo, talo na. Bakit halos lahat ng sinasabi nitong tao na to pinipick up ng media? Anong importansya nito? Anong importansya ni Laila de Lima at para pick upin nyo yung kanyang mga ideya? Nagmamatter ba yan sa batas? Pag nagsalita ba siya ng ganyan, wala nga. Paano nyo pabubuksan? Hindi ikaw, hindi ang Senado ang magbubukas. Wala kayong kapanyarihan na buksan ang ng isang pribadong citizen. Wala kayong kapangyarihan, hindi yan katulad ni Corona na pwede nyo kalkalin yung salin. Walang salin ng private citizen. Hindi nyo ba naintindihan yun? Pribado po yan. Ikalawa, yan po ay samahang panrelihiyon. No? Kung kakalkalin nyo po yan, lahat po ng relihiyon, kakalkalin nyo. Diyan na kayo matitigok. Siguro hindi nyo masasabi sa iglesia yan. Masasabi nyo ba sa iglesia yan na pabuksan nyo yung bank account ng mga manalo? Hindi kayo magtatangka. Hindi naman talaga kasi karapat-dapat. Di ba? Mga pribado po silang tao. Sila po ay mga tao ng simbahan. Ano ba nakakain nyo? Ano bang kinain ninyo o hindi nyo nakain? At bakit kayo ganyan mag-isip? Anong kinalaman ni Pastor Kibuloy? Paano nyo mabubuksan yung kanyang bank account? May bank secrecy. Hindi nyo ba alam? Bank secrecy law. Kinakailangan nyo munang
sampahan niya ng kaso na meron siyang katiwaliang ginawa. Putya, pilit na pilit yung katiwalian nyo eh. Una, pinalulutang nito ni Trillanes ang sinasabi niya. May mga kaibigan si Kibuloy. May mga kaibigan si Kibuloy na maaaring nagtatago ng kayamanan, pinatago kay Kibuloy. Maniniwala kayo. Isa na namang kwentong barbero. Makapangyarihang mga tao, kay Kibuloy daw pinatago. Wala na po sa huwisyo. No? Kung ano-ano na lang. Yan, sinasabi ni Trillanes. O tapos ngayon naman, money laundering. Money laundering? Ipapadaan kay Kibuloy, karamihan, hindi po ganyan mag-money laundering. Una, ang money laundering, karaniwan galing po sa illegal yung pera, illegal na business, huhugas. Kaya nga money laundering. Yung termino po na money laundering, kaya po tinatawag na money laundering, galing po yan sa illegal. Droga, kung ano-ano pa, mga perang nakuha sa illegal, huhugasan mo yung pera. Pilit na pilit yun eh. Ang binibintang nyo, kinikikila ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga kasapi. At hindi simpleng kasapi, kinakailangan OFW ang kinikikilan. Bakit kinikikilan ng OFW? Bakit kinikikilan daw? Parang pumasok sa anti-money laundering. Akalain nyo? Yung OFW ba, illegal ba yung pera? Palagay nyo ng tama yung sinasabi nyo. Yung pera, yung pera ni Kibuloy, yung pera ng Kingdom ay galing sa mga OFW. Pagpalagay nyo na. Inaakusahan nyo yung OFW yung miyembro ng Kingdom na illegal yung ginawa nila para maging money laundering? Yun yung ibig sabihin ng money laundering, maghuhugas ka ng pera galing sa marumi. Hugasan mo para luminis. Naglalaba ka ng pera, yun po ibig sabihin nun sa mga dating senador at sa kasalukuyang senador na hindi mo maintindihan. O yan po yung una ko, no? Una kong tsorya. Pilit na pilit para makumpiska yung pera ni Kibuloy. Too late na eh. Paano nyo kukumpiskahin? Kahit nga bulaklak, kinakailangan dumaan kayo kay Duterte. hindi nyo basta-basta magagalaw na ngayon yan. Ang administrator, pagdadaanan nyo. Pagtatawanan lang kayo ni Tatay Digong. Yan yung ikakatwiran nyo kasi may nagbibigay. May nagbibigay kay pastor na pera galing sa... Sinong simbahan? Anong simbahan sa Pilipinas ang hindi galing sa miyembro ang pera? Huwag tayo magbulat. Ano yan? Ito malaking simbahan to. Nakadirekta na sa Diyos. Nananalangin lang, nagkakapondo. Lahat po ng simbahan galing po sa miyembro yan. Tapos sasabihin ninyo na may illegal doon, pangingikil. Nakita ko yung mga miyembro nila. Nasa initan, nagsasayaw. Nasa initan, nakikinig. Ako nga wala po tayong magagawa. Hindi ko naman alam na magla-live siya. Kaya pwede po kayo manood doon. Hahabol na lang po ako. Paano niyo papaliwanag? Walang kapaliwanagan yung mga pinagsasabi niyo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. No? Yun nga. Gusto niyo makumpis. Makumpis yung pera ni Kibuloy. Ikalawa kong tsorya, bakit ngayon
bakit ngayon na itong pinupuruhan nila yung pangingikil sa OFW? Tignan niyo yung mga termino ha. Ang OFW na itinuturing natin na mga bagong bayani pero hindi natin maprotektahan. Mga OFW ay naghihirap. Naghihirap ang OFW. Pagkatapos kikikilan lang ni Kibuloy. Tindi. Parang hindi po ganyan yung nakikita ko sa umattend eh. Okay. Ano ba yung yan yung ikalawa ko. Unang punto, nais nyong masubi yung mga pera ng Kingdom at ni Kibuloy. Ikalawa, bakit? Nung narinig nyo ba yung mga kakilala ng mga testigo, yan yung problema sa inyo eh. Gusto nyo ipahiya si Pastor Kibuloy dahil kaibigan siya ni Duterte. Gusto nyo palabasin na yung mga supporter ni Duterte ay mga katulad din ng mga Duterte na mga walang hiya. Wala naman naniniwala sa inyo. Ang dami nyo nang pinanira kay Sara Duterte. Tapos dinideny nyo pa na binablockproof nyo. Natatandaan ko kaya effective ba? Ito turuan ko lang kayo. Baka nakalimutan. Hindi kayo kasi marunong Ang problema kasi sa mga to, hindi marurunong mag-aral ng kasaysayan. Ang pinaka-effective yung vice president na siniraan, tsaka yung tatakbong presidente na siniraan. Si Manny Villar, tsaka yan si dating Vice President Jejo Marbinay. Pero alam nyo, hindi paramihan yung binintang nyo. Isa, dalawa lang ang binintang nyo, pero kapani-paniwala. Ano yung binintang nyo kay Jejo Marbinay noon? Kayong mga dilawan. Nakakampi na ngayon ng mga administrasyon natin. At saka press, at saka oligarko. Yang sama-sama na yan, dilawan, press, oligarko, pinagbintangan nyo lang si Binay na overpriced yung pinatay yung City Hall o parking lot. Epektibo na. Tapos dinala nyo. Merong, dahil dyan, meron siyang Binay Mansion. Tapos hindi pa uso drone nun eh. Malamang helicopter yung kumuha ng picture. Tok, 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 tok. Di ba? Effective. Napaniwala yung mga tao. Hindi kayo nagmaraming bintang. Si Villar. Ano binintang nyo kay Villar? Bakit nasira sa pagiging presidente? Si Villar, may lupain, nagpagawa ng highway, dadaan doon sa lupain niya. Tataas yung presyo ng lupain niya. Pero yung pera na pinampagawa ng highway ay pera doon sa pera ng gobyerno. May mga mapa pa yan eh. Nga. Bakit natin iboboto yan? Yun lang ang binintang nyo kay Villar. Kayong mga oligarko, press, at saka tong dilawan. Effective. Kasi makatotohanan eh. Etong mga binibintang nyo sa mga Duterte, sangkatutak. Ganito kayo magbintang sa mga Duterte. Alam nyo si Kibuloy, damay na yan kasi dyan nagsasalita si Duterte sa SMNI. Galit na galit kayo sa SMNI. Kay Pastor Kibuloy kasi binibigyan ng SMNI ng boses si Pangulong Duterte. Yan ang kinagagalit ninyo. Kaya namin napapakinggan. Okay. Ngayon, ano yung mga pinagsasabi nyo sa mga Duterte? Si Sara Duterte may pondo. Ginastos ng mabilis. Diyos ko, walang katotoran. O hindi pa kayo nasiyahan dun. Si Sara Duterte. Ano yan? Siya yung dati yung tatay lang yung pinuno ng tokhang. Pucha, kung pakikinggan nyo ngayon, si Sara Duterte na ang pinakapinuno ng lahat eh. Hindi na si Digo.
Si Pulong. Putya, may pondo yan. May pondo lang? Anong problema kung may pondo? Para maging kasalanan yung may pondo, ipakita ninyo na ninakaw yung pondo at walang ginawang proyekto. Tapos eto na naman. Ayan. Kaya si Duterte ang pinahawak niyan kasi pera niya talaga yan. Pucha, milyon ng mga miyembro eh. Sasabihin nyo, pera na naman. Naknam po pa talaga. Hindi pa po presidente si Pangulong Duterte. Oy, para sa mga kaalaman nyo mga bugok na nagbibintang, na dyan dinadala ni Duterte yung pera niya sa kingdom, pinatatago kay Kibuloy. Hindi pa presidente si Duterte. May kingdom na kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Hindi po nagsimula yan nung naging presidente si Duterte. In fact, baka malaking contributions na ng kampanya galing kay Kibuloy. Mayaman na sila bago pa maging presidente si Tatay Digong. Huwag nyo sabihin na yung yaman ng mga... Kaya walang maniniwala sa inyong mga tukmul kayo. Yun yung papaliwanag ninyo. Galing yung yaman na yan kasi presidente si Duterte, diyan nagtatago. Utot ko, oy, duduruin kita. Utot mo. Florenda Penwick, thank you very much sa 250 pesos na pangkape. Teka muna, punta na po tayo sa iba pang balita. Kala nyo tapos na. Dito busog na busog kayo. Ito po, sabi na naman ito ni Romualdez. PH on track with 14.2 billion foreign direct investment since July 2022, Romualdez. Pinagmamalaki mo pala, on track na pala tayo eh. Bakit pa kayo magcha-chacha? Yan yung una kong point, no? Hindi pa natin natapos, di ba? Bakit ngayon money laundering na? Bakit pera na ngayon yung issue niya, no? Hindi kaya Risa Ontiveros na na-realize mo na madali lang masagot yung mga una mong mga testigo, kaya nag-ship ka na ngayon ng atake. Nagsiship sila ng atake ngayon papunta na sa sa pera na ni Kibuloy, pera na ng kingdom. Bakit kaya? Wala ka sa tingin mo mahina yung rape? Rape ba yung kinakaso nila? Yan yung problema sa inyo, kayo naglalantad ng barahan ninyo. Nilalantad nyo na lahat. Nanonood lang yung mga tao. Alam na ngayon, yan pala testigo nila. Yan pala sinasabi sa amin. Lahat lantad nyo sa buong publiko. Anong nangyayari ngayon? Di kaya na sagutin yan. Ang dami na nga sumasagot eh. Di po ba? Doon sa rally, ang dami sumasagot eh. Thank you very much kay Terry Dagundong na nagbigay sa atin ng 50 Hong Kong dollars. Orbili Dapitalia, thank you very much sa 799 Saudi Arabian Real. Shane De Leon. Tama po, orchestrated po 'yan. Nauna si Trillanes. Tapos sinundan ni Dilima, yung mga tatlong dilawan na maiingay. Tapos bigla mag-iimbestiga na naman si Risa Ontiveros. Tapos may magkakaso naman dyan na money laundering. Wala na, too late na kayo. Meron ng bagong administrator. Natatawa ko dito sa mga taong galit na galit lang kay Duterte. Kahit naman si Duterte ang niyan, ano ba magagawa ni Duterte? Ano magagawa? Hanggang ngayon ba mahina talaga utak nyo? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Importante po sa labanan, nakilala nyo po yung kalaban ninyo, kung gaano kagaling, kung gaano kahusay. Kung wala kayong kaide-ideya, kung sino nilalabanan nyo,
Tapos mamaliitin nyo. Naniniwala kayo sa sarili nyong propaganda, yan yung problema. Bugok si Duterte, bobo si Sara Duterte. Puta, bugok at bobo. Bakit number 1 lahat sa survey? Bugok at bobo yun? Bakit? Hindi po nila pag-asa yan. Wala na po yan. Nag-ano lang po yan na nagbabaka sakali na baka may kumuha sa kanya na vice president. Pero yung wala, hindi pala nag-uunan. Nagpapaligsahan sila ni Martin sa pagkakolelat. Hindi po popular na banatan. Etong isang katangahan ng mga yan eh. Yung very popular na politiko, no? Katulad ng mga Duterte, exemption po. Napatunayan na natin na yun pong mga popularidad ng Duterte ay hindi po pansamantala. Ang popularidad po ng mga Duterte lasting. Mahirap pong tibagin. Tapos kayo babanatan nyo na lang ng mga walang kakwenta-kwenta. O ngayon pinagmamalaki nila. Naghukay na ng kasi magtatayo na ng cancer hospital. Hospital para sa cancer. Tuwan-tuwan lang, sasabihin na naman ng mga amuyong sa Twitter, kaya ba yan ng tatay nyo? Kaya ba yan ng tatay nyo? Yung maghukay? Pinagmamalaki nyo, hukay? Baka nga wala pang pondo yan eh. Iuutang pa lang eh. Yung problema nila sa kawalan. Sa kawalan po, pinirmahan pa lang. Alam niyo yung pinirmahan pa lang? Huwag na tayong lumayo, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kasi noon na tayo eh, nahiwagaan pa tayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami niyang ginawa, di ba? Ang dami niyang ginawa. Kaya akala natin, tapos sinasabi ng mga dilawan, hindi, kay Ninoy yan eh. Kay Noynoy yan eh. Kay Noynoy. Yung pala, yung sinasabi nila, yung pirmahan, pinirmahan, plenano ng NEDA, plenano ng NEDA, inaprobahan, pinirmahan ni Noynoy. Pirma lang po yun eh. Ang pinaka-importante po, para sa inyong kaalaman, ang pinaka-importante po sa isang proyekto, yung napondohan at nasimulan at may pondo na at natapos. Yung sinasabi nilang kay Pinoy yan, panay pirma pala eh. Wala pong proyekto si BBM pagka sinabi natin kay Duterte yan lahat. Kay BBM nga, tinutuloy lang lahat eh. Hindi lang pirma eh. Si Duterte, yung mga proyekto niya, pati pagpopondo siya. Pinakamaganda kong halimbawa niyan, ito. Yung pong Mindanao Railways, aprobado na yun. Meron na magpopondo. Alam niyo kung anong gagawin doon? Ipa-follow up mo na lang. Ulitin ko po to for the nth time. No? Paulit-ulit lang po ako rito. Paano kay Pinoy? Kaya nga hindi niya natapos siya Skyway. Dahil yung problema lang po ng mga right-of-way, hindi na nila kayang lutasin. Yan po yung sinabi ni Villar eh. Ang pinakamahirap namin dyan, yung mga right-of-way, ayaw magbigay. Brinaso ni Duterte is either brinaso o inikutan. Wala kang magagawa kung ayaw magbigay, iikutan mo eh. Thank you very much. May nagpabilyar kay Maria Santos na nagpabilyar. Maraming salamat, Maria Santos. Eto, hindi na nga natin pinalo up, tinabla pa natin, ayaw na namin sa China. Masyado mataas interest nyo. Interest? Mataas? Kanino mababa? Sa Japan, mababa. Mababa nga sa Japan, hindi naman nagpapautang. Mas wais pa yung Japan sa atin. Ako magpopondo niyan? Kailan ko sinabing popondohan ko yan? Eto lang. Metro Manila Ways, subway lang.
Hindi ko sinabi yung Mindanao Railways. O tiwangwang. Bye-bye na kayo sa Mindanao. Wala na eh. Abala na yung abala na. Sa malaking problemang kinakaharap ngayon ng Department of Transportation. Napakatindi ng problema, hindi po kayang lutasin. Ito po siguro, kahit na sinong presidente, hindi kayang lutasin ang hinaharap ni Bongbong Marcos. Bakit, Badong? May pandemya ba ngayon? Hindi pandemya. Mas malaki pa to sa pandemya. Hinaharap ni ni President Marcos. Sunod-sunod ba ang sakuna? Bagyo, sunod-sunod, super typhoon. Wala pong super typhoon pa. Wala pa nagaganap. Mas malaki pa po itong problemang hinaharap ng administrasyon ngayon. Talaga, mas malaki pa sa mga pagputok ng bulkan. Mas malaki pa. Mas malaki pa sa nagkaroon ng digmaan yung Russia at Ukraine. Mas malaki pa riyan. Hindi nga malutas-lutas eh. Ano yung Badong? Sabihin mo na kung ano, wag mo na kami pasabikin. Ang pinakamatinding problema na dumapo sa Pilipinas, wala pong kalutasan ha. Walang kalutasan. Ito po, talagang sumuko po lahat. Hindi po naranasan ni Pangulong Duterte to. Kala nyo yung pandemya? Ang akala nyo yung pandemya, ano yan? Mabigat po yan. Mas mabigat po ang problema ni PBBM ngayon. Nalutas nga ni Duterte yung pandemya, we survive eh. Pero ito mukhang hindi po masosurvive ng Pilipinas. Ang lupit nito, yung sunod-sunod na super typhoon na sinisisi lang ni Lenny na nauna ako. Asa ng presidente? Tulog pa presidente, nauna ako, ganun. Wala po 'yan. Yung mga lumindol, pumutok lahat ng bulkan natin. Wala po 'yan. Ito po hindi po nalulutas hanggang ngayon. Antindi po. Alam niyo po kung ano? Surot, daga sa airport. Ganyan po kabanban. Puta, Duterte, dami nilutas, di ba? Ito po. Uy, bit nawalan ako ng kuryente.